Nasa maling direksyon daw ngayon ang Pilipinas ayon sa mga taga-suporta ng PDP laban senatorial slate. Kaya naman sigaw nila kompletuhin ang Duterte sa Senado na nila'y magtataguyod ng tunay at makabuluhang pagbabago sa ating bansa. Si Crezeline Catarong para sa balita. Mali ang direksyong tinatahak ngayon ng Administrasyong Marcos Jr. Ito ang mariing pahayag ni Francisco Gulane, tagapagsalita ng grupong Rizal Volunteers for Change, na kabilang sa mga dumalo sa Ayusin Natin ang Pilipinas Nationwide Campaign Rally sa Angono Rizal nitong Abril 20 bilang suporta sa mga kandidato ng PDP laban. Wala sa tamang pag-iisip at pinaikutan siya ng mga kronis niya na wala siya talaga, walang direksyon talaga. At nakikita naman sa mata ng tao ang kasalukuyang administration. Ayon kay Gulane, malayo raw ang estilo ng pamumuno ni Marcos Jr. kumpara kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na pagdating sa kaligtasan ng mamamayan. Malayo kasi doon nagpresidente siya to combat war against drug ang advokasya. Bakit ibinuto ko siya? Kasi may tiwala ako nga sa maglakad ang mga anak ko, mga apo ko sa gabi, sa ating gabi, safety. Pero ngayon, wala na talaga. Git niya, kailangan ng tunay na pagbabago at sagot dito ang buong suporta sa mga kandidatong ini-endorso ni dating Pangulong Duterte sa darating na halalan sa Mayo. Sinabi rin ni Gulane na kailangang walang malaglag sa Duterte at sa kanyang listahan nangunguna si Pastor Apollo C. Quiboloy, leader ng Kingdom of Jesus Christ. Believe ako sa pamumuno ni Pastor Quiboloy gaya ng KOGC talagang nakapakalinis. Kung siya palarin at talagang palarin naman talaga siya kasi nakikita ng taong bayan ang advokasya niya napakaganda. Tingnan mo lang yung paraiso, KOGC, parang paraiso talaga, napakaganda. So how much more kung siya maging legislator natin. Ayon sa kanya, kapag nanalo si Pastor Quiboloy, hindi na kailangang mangibang bansa ng mga Pilipino para maghanap buhay dahil magkakaroon umano ng maayos na kabuhayan at trabaho sa Pilipinas. Dagdag pa niya, ang mga batikos kay Pastor Quiboloy ay bahagi raw ng persecution dahil sa pagiging matatag na kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Isang persecution yung nangyari kay Pastor Quiboloy kasi diehard supporter nga siya ni President Duterte. Talagang tinatarget talaga siya, parang malugmok kasi unang-una ang samahan ni Pastor Quiboloy talagang supporter ni President Duterte at saka Bible-oriented siya, talagang nakikita niya ang mali at saka tama. So, pasalamat ako, Pastor Quiboloy. Ito lang po masasabi ko. Tuloy lang po ang laban dahil yung laban mo ay laban namin. Your fight is our fight and you are not alone. That is my strong conviction to stand firmly. Si Pastor Apollo C. Quiboloy at ang siyambang kandidato ng PDP laban ay nagbigay ng katiyakan na ipagpapatuloy ang mga programa at proyekto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Gusto kong pagbabago, boto natin, PDP laban, straight. Nakikita ko naman maganda naman yung programa nila at nakaayon naman sa mga mamamayan ng mga advokasya nila, lalo na si Apollo C. Quiboloy. Nakita ko naman kung paano yung kadeterminado na manalo at magawa niya yung mga gusto niyang gawin para sa ating mga kababayan, hindi lang sa bayan kundi sa buong bansa na pwede niyang gawin. Actually, marami siyang pwedeng gawin. Sinabi nga niya, 70 na yung ginagawa niyang mga advokasya ngayon, isusulong niya na yon. So, isa ako sa nakasaksi kung ano yung mga gagawin pa niya. Kaya tuloy lang po. Nauna nang tiniyak ng PDP laban senatorial slate na ipagpapatuloy nila ang tatak Duterte na serbisyo at pamumuno. Matapang, may malasakit at para sa masa. Bukod sa Rizal Volunteers for Change, nakiisa rin sa kampanya ang Muslim community, grupo ng kabataan at iba't ibang sektor ng lipunan. Masigla ring sumayaw ang mga taga-suporta para sa kanilang mapambatong senador sa nalalapit na halalan ngayong Mayo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Crezeline Catarong, SMNI News.